Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati din muna po natin ating mga kababayan sa abroad, lalong-lalo na po mga kababayan natin sa Cebu, lalong-lalo na po mga kababayan natin dyan sa Aklan, lalong-lalo na po mga kababayan natin dyan sa Marinduque. So magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at medyo nagabihan po tayo dahil sa napakarami po natin tinatrabaho, ano? Okay, so hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan po natin ng napakahalagang bagay, no? Na kung saan, kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, mahigit mga 4 na taon na yata, no? Simula po nung nawala po itong mga sabungero, na kung saan panahon po yun ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan po ay si Atong Yang ang Atong Ang pala, hindi Yang. Si Michael Yang kasi lagi nasa isipan ko si Atong Ang. So lumabas po sa pag-iimbestiga mga minamahal ko mga kababayan na posible at maaaring madagdagan po ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa patuloy po na pag-iimbestiga o pagkalat na informasyon patungkol po sa mga nawawalang sabungero. Dahil po sa mayroon pong mga pattern, mayroon pong mga malilinaw na ebidensya na nag-uugnay po dito po kay Rodrigo Roa Duterte. So kung titignan po natin mga minamahal ko mga kababayan, yung kanya pong mga kaso na isinampa po doon sa ICC, mahigit 300 na yata kung di ako nagkakamali, o 300, mahigit 200. So kung madadagdag po itong kasong ito, so ibig sabihin kung ang sabungero ay nasa 20 o nasa 30 plus, so mahigit 30 plus yung madadagdag. Kasi sigurado ako na pwede pong itong gamitin para po mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng napakaraming mga sabungero na kung saan ay may kinalaman po dito. Ito pong si Atong pangalan nito nawala tuloy sa ano ko. Okay, eto na si Atong nawala, maya po maiisip ko rin. So si Atong Ang, yon. So lumalabas po kasi na nangyari itong pangyayaring ito, mayroon pong kinalaman itong si Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, kaya nung panahon niya, kung maalala po ninyo, kaya nga tatawa ako nung mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pati ngayon, sabi ng mga DDS, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, hindi nakakatakot kasi walang kinikidnap, walang patayan. Ano ngayon ito? Ano yung nangyari sa sabungero? Na natapos na lang yung termino ni Rodrigo Roa Duterte, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon yung pagkawala ng napakaraming sabungero. Sige nga, paano nyo papaliwanag yun? Sabi nyo, walang kidnap na nangyari noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ligtas ang bansa. Kaya pala mismo, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may pinatay mismo sa loob ng Camp Crame. Sa loob mismo. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may pinapatay ba sa loob ng Camp Crame? Sige nga. May mga nawawala noon, may kinikidnap noon ng mga bikers na babae, kung maalala ninyo. Maraming mga noon, nangyayaring mga hostage. Kung titignan ninyo, kung naalala ko noon, kung hindi ako nagkakamali, merong ang hinostage noon, merong ang pinasok noon na panahon ni Rodrigo Roa Duterte na taga Mindoro dahil maraming gold sa katawan. Tapos sasabihin niya, pagmamalaki, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang krimen, mga gago. Kaya nga nandun sa dahig si Rodrigo Roa Duterte dahil puro krimen ang nangyari. Hindi pa ba krimen sa inyo at tawag doon? Hindi ba krimen para sa inyo yung ginawa ng mga kapulisan ni Rodrigo Roa Duterte na basta-basta na lamang pumatay ng isang tao na hindi man lamang dumaan sa tamang proseso? Sige nga, mag-isip nga kayo. O itong kabubuhan, dagdag pa namin sa inyo. Diba? So dito, balik tayo sa sabungero. Dito, yari po itong si Rodrigo Roa Duterte. Dahil, kung titignan po natin mga minamahal ko mga kababayan, mukhang
singhaba ng o singtaas ng lipad ng eroplano yung kaso po ni Rodrigo Roa Duterte. Mahirap maabot, 'di ba? Ang lawak, ang layo. Kung gaano karami yung kanyang pinatay, parang mas higit pa doon yung kanyang kaso ngayon. 'Di ba? Tapos madadagdag pa tong mahigit 30 katao. Wala na. Tapos gustong hingiin ni Rodrigo Roa Duterte na gustong hingiin ni Sara, gustong hingiin ng mga legal team ni Rodrigo Roa Duterte na palayain siya. Na kung titignan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, unti-unti na pong mas nabubuksan ang katotohanan sa pamamagitan po ng mga testimonya ng mga buhay na testigo. Dito, lumalabas po may kinalaman si Rodrigo Roa Duterte kay Atong Ang. Balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, nagbayad po ng malaki o pera ito pong si Atong Ang kay Rodrigo Roa Duterte. Alam ni Rodrigo Roa Duterte, alam ni Bato de la Rosa na talagang si Atong ang pumatay. Pero hindi nagawang papanagutin si Atong Ang dahil sa nagbigay ng payola. At ayon sa aking nalaman, ito ay hindi ko pa man kumpirmado kung ito'y tunay, pero ayon po sa impormasyon na ating nakalap, kung di po ako nagkakamali, mukhang daang milyon din po ang binigay ni Atong Ang. Kapalit ng buhay o kapalit ng kanyang kaligtasan o kapalit ng kanyang pagiging malaya sa kabila ng kanyang pagpapapatay sa napakaraming Pilipino. Napakarami kasi sobra 30. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi gumagana ang hustisya noon. At yung pangulo natin noon ay hindi kumikilala ng hustisya, kundi ginagamit ang kanyang kapangyarihan para kumita sa mga taong katulad po ni Atong Ang, na kung saan dahil mapera, makwarta, nagagawa niya magpapatay ng mga Pilipinong kababayan natin. Diba? So sana mapabilis po yung usapin patungkol dito, para nang sa ganon mas madagdagan po yung linaw, mas madagdagan pa yung ebidensya na magmumulat po sa ating mga kababayan. Kasi sa nakikita ko po, mukhang sinasadya ng Diyos na mangyari mga bagay na to dahil mukhang talagang matigas na ang puso ng mga DDS. Mahirap na kausapin. Wala silang pinagkaiba sa isang adik, na dahil sa adik na, kahit anong payo mo, anong sabihin mo, talaga naghahanap ng droga. Ganun ang nakikita ko. Ganun ang sitwasyon ng mga DDS. Kahit anong paliwanag natin dito, kahit ipakita pa natin yung mga ebidensya, bulag na sila sa katotohanan. Kaya mukhang kailangan talaga ipakita na sa kanila ng harap-harapan o dagdagan pa yung mga ebidensya nang sa ganun ay mamulat po yung kanilang mga kamalayan sa tunay na pagkatao, kung ano at sino talaga yung sinusuportahan nila. Diba? Nang sa ganun po ay manaig po ang katarungan, manaig ang katotohanan, manaig ang tama, hindi ang kamalian, hindi ang kasinungalingan, hindi ang kasamaan. So naniniwala po ako mga minamahal ko mga kababayan, dahil tinututukan po ito ng ating gobyerno. Siguro mga ilang linggo lang, ilang buwan lang, talagang lilinaw at lilinaw po na talagang mayroon pong kinalaman si Rodrigo Roa Duterte sa mga nangyari pong pagkawala po ng ating mga kababayan mga sabungero na mahigit 4 na taon na po na hinahanap na kanilang mga pamilya, na kung saan may higit halos 4 na taon na hindi po nabigyan ng hustisya. Dahil yung hustisya noon panahon ni Rodrigo Roa Duterte ay nababayaran po ng pera. Ang hustisya noon ay kaya lamang tapakan ni Rodrigo Roa Duterte, kaya lamang yurakan, kaya lamang bastusin, kaya lamang babuyin ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan, katulad po ni Rodrigo Roa Duterte. So para sa akin, delikado ito. At kapag napatunayan po ito
lalo pong mahihirapan si Sara na paniwalain ang mga Pilipino na ang kanyang ama ay hindi isang kriminal. Mahirap na pong paniwalain ni Sara Duterte ang mga Pilipino na ang kanyang ama ay inosente, no? So, ito lang yung nakakatawa dyan. Sabi ni Sara, tatay niya inosente. Hindi daw totoo yung sinasabi na meron silang milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pero, hindi inisip ni Sara na ang ilan sa mga DDS ay pwede nang magtanong at pwede nang mag-analyze, na pwedeng magtanong sa sarili, saan kinuha kaya ni Sara Duterte o ng mga Duterte yung $150 million? Doon pa lang nag-iisip ng ibang DDS. Kasi may nakausap pa ako mga DDS eh. Sabi nila, medyo nahihiwagaan na din kami. Oo nga pala. So may nag-ano sa akin, kung totoong wala silang bilyones, saan nila kinuha yung $150 million? At kung walang pera si Sarang ninakaw at wala siyang milyon-milyon, bilyon-bilyon, saan siya kukuha ng pambayad sa 16 na abogado na ang bawat isa ay tatanggap ng 20 million? Diba? So, unti-unti na pong nabubuksan yung kaisipan ng mga DDS. Araw-araw, sa totoo lang, araw-araw po may nabubuksan na kaisipan. At hindi po nasasayang yung ating pagod. Hindi nasasayang yung ating pakikipaglaban, yung ating pagsasalita dito. Dahil kumbaga sa isang reliyon eh, meron po tayong mga kaluluwa na naililigtas. Na kung saan ay nadadala sa maling landas. Diba? So, salamat sa bawat araw na tayo po, sa mga panahon, sa mga taon na tayo po ay nagsasalita. Hindi po nasayang. Sa halip, nakatulong po sa ilan nating mga kababayan na dati ay sirado ang mga kaisipan sa katotohanan. So, congratulations po at salamat na din kay alias Totoy sa kanyang pagsisiwalat. No? Salamat sa ating mga otoridad, lalong-lalo na sa ating Pangulo na masigasig, na talagang nagtatrabaho para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kay General Torre, Director Santiago, at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. So, napakaganda po na nangyayari, napakagandang pakinggan yung mga nagiging balita sa buwan na ito, no? Talagang natutuwa ako dahil talagang makikita mo yung galawan ay talagang mayroong magandang epekto o mayroong magandang resulta para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa pamilya po ng mga biktima ni Atong Ang, maging itong ni Rodrigo Roa Duterte. So, salamat po sa Diyos. So, muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.